Hindi lang simpleng kaso ng kidnap for ransom ang nangyaring pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver. Sabi ng PNP, matagal ng planong patayin si Ke ng mastermind na patuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng unit number 345 ng apartment na ito sa May Kawayan, Bulacan, na tila scam hub umano ang setup. Sinasabing itinago ng mga kidnapper ang negosyanteng si Anson Ke at kanyang driver na si Armani Pabilio sa loob ng 10 araw. Sa nabanggit na apartment din umano sila pinatay noong April 8 bago itinapon ang kanilang mga katawan sa Rodriguez, Rizal. Lumabas na rin po yung result po ng autopsy. Ang nakalagay po doon na cause of death po ay asphyxia by manual strangulation. So sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid. Ang lubid na pinansakal kina Ke at kanyang driver ay kabilang sa mga nakuhang ebidensya sa loob ng apartment. Bukod sa mga sapatos at iba pang gamit ng mga biktima, nakakolekta rin ng PNP ng kanilang DNA sample sa loob ng unit. Base sa extrajudicial confession ng mga arestadong suspect na sina Richardo Austria at Raymart Katikista, sila nila ang pumatay kay Ke at kanyang driver. Kumpisal pa nila sa pulisya, ang nag-utos sa kanila ay si David Tan Liao na nasa police custody na rin. Pinatay ang Chinese businessman kahit nagbayad ang pamilya ng ransom na cryptocurrency na ang katumbas na halaga ay milyong-milyong piso. This is not an ordinary kidnap for ransom operation. The objective really, ang tinitingnan natin, is to really kill Anson Tan. Nasampahan na ng reklamong kidnap for ransom with homicide ang 3 suspect. Pinaghahanap pa ang isang babae at isang lalaking Chinese na kasama rin umulo sa krimen. Ang tanong ngayon, sino ang mga utak sa krimen? Umaasa ang PNP na sa loob ng linggong ito ay makakapagsampala sila ng reklamong kidnap for ransom with homicide laban sa mga mastermind na kumontrata sa grupong dumukot at pumatay kina Anson Ke at kanyang driver. We want to make sure na airtight po yung mga ebidensya po natin bago po natin makapag-file po tayo ng supplemental complaint affidavit with respect po doon sa mga possible mastermind. 5 kidnapping cases na ang kinasangkutan ni Liao, kabilang ang pagdukot at panggagahasa umano sa sinasabing finance officer ni dating Banban Mayor Alice Guo noong December 2024. Sa kabila nito, legal na nagmamay-ari ng 7 baril si Liao, bagay na pinaimbestigahan ni PNP Chief Romel Francisco Marbil. May komento rin ng PNP, kaugnay ng mga naglalabasang litrato ni Liao, kasama ang mga kilalang politiko at personalidad. If you research ngayon po si David Tan Liao, you would see kung sino po yung mga personalities na nakakabing elbows po niya. Again, sabi nga natin, it does not prove anything. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.